Sa mundo ng mga baliw kabanata 2 nagpapatuloy. Kalagitnaan ng gabi nagsimula na ang paglusob ng mga aswang sa Madness Mental Hospital. Nagbakbakan na sila at maraming nasawi na mga baliw. Sinaksak ng isang baliw yung aswang sa likod gamit lang ang isang pamalo. Binato ng sugal ni baliw si aswang. Tumalon ng mataas si baliw sa ere kasama ang isang aswang. Sa baba nila ay nagrerambolan ang mga aswang at baliw. Kasudihado ang mga baliw laban sa pinagsamang lakas ng aswang at demonyong halimaw. Sa harap mismo ni Direktor bumagsak ang isang baliw na bayani. Naubos na yung mga baliw at dumarami naman ang mga aswang na dumarating. Hindi makapaniwala si Direktor Boy Labo sa mga nangyayari, papaano daw natalo ang mga alaga nitong baliw. Bumangon sila ulit at parang may kakaibang nangyayari sa kanila. Nagsimula na rin pala silang magbago, parang ex mo lang naging cold na lang sayo bigla. Nandidiri sa kanila si Direktor Boy Labo. Sabay inutusan niya yung 3 natitirang atabs niya na pigilan ang mga aswang habang siya ay tumatakas. Ginawa naman ng 3 baliw ang lahat ng makakaya nila para pigilin ang mga aswang makadaan at masundan ang boss nila. Kaso hindi nagtagal ang effort nila dahil masyadong marami ang aswang, kaya nasundan agad si Direktor Boy Labo. Takot na siya na parang matatae sa salwol, hindi niya daw akalain na ganito ang mangyayari. Samantala pinagmamasdan siya ni Rodolph na tumatawa mula sa likod habang tumatakbo si Boy Labo sa mga aswang dahil malapit na daw siyang mag-success sa misyon niya. Sa pintuan kung saan nakakulong ang SSS level na baliw ng mental hospital. Ang ating bida nasa loob nito habang nakaharap siya sa toilet bowl. At tinitimplahan niya ito na parang soft drinks lang. Wala na sa katinuan ang ating bida dahil tingin niya sa tubig ng toilet bowl ay masarap na soft drinks. Pagkatapos ay nilublab niya dito ang kanyang mukha at sinimula ng higupin ang tubig sa toilet bowl. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa pinakahuling patak ng toilet bowl. Bumukas ang pintuan, at pumasok si Direktor Boy Labo na hinihingal. Sa paningin ng ating bida ay isa itong cultivator dahil sa kabaliwan niya at tinawag niya ang ating bida na si Lida Sowang. Tinawag siya ng ating bida na Sect Master. At tinanong nito kung pwede na siyang lumabas para makagala. Sumagot naman si Sect Master Boy Labo na kailangan muna nitong talunin ang mga aswang. Sinabi ni Dasowang na hindi niya kaya mga ito, mahinang nilalang lang siya. Natatandaan pa niya noong kinupkop siya sa bahay mental hospital. Nakikiusap na si Sect Master Boy Labo sa ating bida na iligtas siya nito. At bigla na lang nagulat si Dasowang. Dahil tinamaan na sa likod si Sect Master Boy Labo. Si Rodolph pala ang tumira dito gamit ang mahabang etets. Tiningnan niya ang SSS rank na baliw at mukhang hindi siya nalalakasan dito. Pinagsabihan niya ito ng walang galang sa matatanda tumitira patalikod. Pagkatapos ay ginigising ni Dasowang si Sect Master Boy Labo. Sinabi ni Rodolph na hindi na ito madyay gising dahil malakas ang pagkakatira niya dito sa likod. Kaya pinaupo na lang niya ito sa gilid. At tumayo ang ating bida, lalabanan niya daw si Rodolph mano-mano at mantaman. Napaisip na lang si Rodolph anong nangyayari sa ating bida, sobra na ang pagiging baliw nito. Kailangan daw niyang mag-ingat sa baliw na ito. Biglang bumilis ang lakad ng ating bida. Naliligo ang buong katawan niya ng kuryente na tinatawag niyang thunder running technique. At nasa harap na pala siya ni Rodolph, sabay sinuntok sa tiyan. Tumilapon si Rodolph sabay napa-aray ko po, malakas daw ang teknik ng ating bida. Nag-charge naman agad si Dasowang dahil mabilis makalobat ang teknik nito. Nagsabi si Rodolph na hindi siya papayag na maka-full charge ang ating bida. Sabay umatake ito kaagad gamit ang mga etets nito. Napilitan tuloy tanggalin ng ating bida ang katawan nitong naka-charge upang mailigtas si Sect Master Boy Labo. Dahil sa paghila sa kanya ni Dasowang na parang basura ay nagkamalay si Sect Master Boy Labo. At nagdrama ito na ang ating bida na raw ang bahala sa lahat. Sumagot naman si Dasowang na hindi niya bibiguin ang kanyang Sect Master. Pagkatapos ay nilabas niya ang kanyang tinatagong sandata na pangtanggal ng barrel sa CR. Humanda na daw si Rodolph sa kanya dahil tatanggalin niya ang barrel sa mukha nito. Inunahan na pala siya ni Rodolph, umatake ito na walang pasabi. Gagamitin na ni Dasowang ang pinaka-bagong teknik nito. Ang Early 8 Sect Sword Technique, pinanghihiwa ito na parang sliced bread sunset sword art. At babanatan na niya ito sa mukha. Natatakot na si Rodolph sa sandata ng ating bida dahil nangangamoy tae pa ito.
Bago niya ito tapusin ay lumingon pa siya kay Sectmaster para magyabang. Sinabihan siya ni Rodolph na masyado daw itong mayabang. Kaya na high blood agad si Dasowang. Sabay tinapos niya ito na parang one punch man ni Saitama. Tinatawag na afterglow of the setting sun, wag daw siyang tatawaging mayabang. Nalungkot siya bigla dahil nasira ang pinakaiingatan niyang sandata na pang-tanggal barrel sa CR. Samantala si Sectmaster ay infected na ng virus. Nagsimula na rin siya magbago ng anyo, magiging iba na siya, hindi na katulad ng dating kilala mo. At dito nagtatapos ang kabanata 2. Maraming salamat po sa panunood nyo, mag-subscribe o follow nyo ako guys.